If you trust in someone who is greater than your problems, you will not be depressed. Ang Diyos ay nakakaalam ng pangyayari, pero hindi siya namimilit sa tao. Tawag nga doon sa atin meron tayong free will, free choice. Ang tao, ang anghel, ay binigyan ng Diyos ng free choice. Yung tawag sa Tagalog, sariling kalooban. Meron kang kalayaang mamili. Nagkaroon ka ng depression dahil pinili mo yung mga bagay na kadepre-depress. Tapos isisisi mo sa Diyos, mali yun. Halimbawa, ganito, no? Sabi nung doktor, umiwas kayo sa mga matatamis. Sino sisisihin mo? Yung doktor. Siya na nga nagsabing umiwas kayo sa matatamis nagkakain ka rin na nagkakain ng matamis. Magka-diabetes ka, sino ang may kasalanan? Ikaw. Ano ang ibig kong sabihin? Ang Diyos nagsasabi ng mga bagay na mabuti. Pero kung ayaw mong sumunod, pupunta ka nga sa depression. Sino ba yung nadidepress? Sino? Yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kasi kung susunod ka sa Diyos, napakalayo sa'yo ng depression. Ang nadidepress, walang pag-asa. Ang sumusunod sa Diyos, laging may pag-asa. Mayroon siyang Diyos na inaasahan sa buhay niya na makakagawa ng bagay na para sa iba imposible. Paano ka magiging depressed kung meron kang laging inaasahan? Kaya sa Kristiyano, bawal yung mamroblema ka, ma-depress ka, bawal yun Bakit? 5:7 ng unang Pedro. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yung kabalisahan, yung worries, yung preoccupations, at saka iba-ibang problema, yun ang nagkokos ng depression kung tumusunod ka sa Diyos, ilagak mo sa Diyos yung kabalisahan mo, sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo, sabi ni San Pedro. Kaya doon sa 4:6 ng Pilipos, ang sabi, Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Merong nag-iingat ng pag-iisip at saka puso ng tao para iligtas ka sa depression. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang sabi sa English doon, be careful for nothing. Sa Revised Standard Version, ang sabi, have no anxiety about anything. Yung anxiety na siyang nagkokos ng depression, para sa Kristiyano, bawal yun na masyado kang matrobol. Kasi merong isang Diyos na sinasampalatayanan ka na makakatulong sa'yo. Kung meron kang katulong, paano ka madidepress? Kaya walang Kristiyanong nadidepress Pagka na-depress ka, hindi ka Kristiyano. Kasi ang Kristiyano may tiwala sa Diyos na ilagak mo sa Kanya ang iyong mga anxiety, ang iyong mga problema, sapagkat ang Diyos ay mas malaki kaysa lahat ng pinakamalaking problema ng tao. God is greater than all our problems. If you trust in someone who is greater than your problems, you will not be depressed. Siguro kung ako walang nakilalang Diyos sa buhay, baka lang hindi ako depressed. Baka luko-luko labas ko. Tadain ang nasa lunga akong problema sa buhay. Pero salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, maliwanag pa naman ang isip ko At nakapagtuturo ako sa maraming mga tao para huwag silang ma-depress. Meron akong kapatid sa Hagunoy na nininervyos Kako Bradeli. Yun daw kanyang palpitation sobra. Kako, ganito. Naniniwala ka ba ang tao mamamatay? Oo raw. Naniniwala ka hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Nasa Biblia yon. 10:29 ng Mateo. Kahit maya, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa hintulot ng Diyos. O hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Kung hindi pa gusto ng Diyos, huwag ka matakot mamatay. Kasi pag natatakot ka mamatay, parang natatakot ka sa gusto ng Diyos. Ang paniwalaan mo, mamamatay ako pag gusto ng Diyos.
Pag hindi pa gusto ng Diyos, di pa ako mamamatay. Yun ang paniwalaan mo. O maaalis yung takot mo kako. Kaya ka lang kasi kako natatakot ka mamatay, matakot ka malugi na. Yung lahat ng takot na yun, yun ang nagiging dahilan ng depression. Huwag ka matakot, maniwala ka sa Diyos. Ba't mo po problemahin mamamatay ka lang pag gusto na ng Diyos? Kung hindi naman gusto ng Diyos, di ka pa naman mamamatay. Maya nga, hindi mahuhulog sa lupa Kung hindi kalooban ng Ama na nasa langit kung yun lang maya, maliit lang ng halaga nun Mas malaki ka sa maya, mas mahalaga ka sa Diyos. Hindi ka niya papayagang mamatay nang hindi mo pa oras. Handa mo na kako sarili mong mamatay para huwag kang matakot na wala nervyos niya nung matutong magtiwala sa Diyos. Ang depression ay para bang a feeling that it feels like it is the end of everything. Para bang wala nang pupuntahan, wala nang solusyon, wala nang magagawa pa. Doon nag-uumpisa ang depression. Para bang troubled ka na, wala ka nang magagawa. Pero kung meron kang Diyos sa buhay, makakalapit ka sa Diyos Sa panahon ng pangangailangan ng sabi ni San Pablo sa Hebreo 4:16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Meron panahon ng pangangailangan tayong hinaharap. Pero may makakatulong sa atin kung lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Meron Diyos, kapatid. Maaasahan mo siya pagka nangangailangan ka. Kaya lang, mayroong mga nadidepress kasi walang tiwala sa Diyos. Unang-una, lumalabag sa Diyos. Yung mga drug addict na nadidepress, nagpapakamatay. Ang depression dumadating sa tao sa kawalang tiwala sa Diyos at sa hindi pagsunod sa Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, ang masama nagdaramdam sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Basahin natin yung nasa Kawikaan, 15:15. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Etong mahirap yung depression. Lahat ng araw, troubled ka. Pagka ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos, talagang magdaramdam ka araw-araw, madidepress ka. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ibig sabihin, yung may masayang puso, hindi madidepresyon. Kaya nga ang sabi rin sa Kawikaan, ang masayang puso, mabuting kagamutan, ang sabi sa Biblia. Sa 17:22, Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. pagka ang puso mo masaya sa mga bagay na sinasabi ng Diyos, meron kang kagalakang espiritual sa buhay, hindi ka madidepress. Ang kailangan lang ng taong nadidepress, magtiwala sa salita ng Diyos Nakaramdam ng matinding problema si Jeremias na minsan sinasabi niya, mabuti pa hindi na ako pinanganak. Gayon din si Job. Sabi niya, buti pa di ako pinanganak. Pero hindi sila na-depress Si David, ganun din. Nagdaramdam sila ng matagal. Ang akin ikang luha ay umaagos sa aking gigaan. Sabi ni David, napapaluha siya sa problema. Pero hindi siya na-depress. Bakit? Sais-sais ng awit. Ako'y pagal ng aking pagdaing. Gabi-gabi ay aking pinalanangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha. Ang aking mga mata ay nangamumugto dahil sa kapanglawan. Tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing. Tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Kita mo? Bagaman marami siyang problema, namumugto na ang mata niya, kaiiyak sa gabi. No? Sa kanyang higaan. Pero hindi siya na-depress. Nagpakamatay, hindi ganon. Yun ang iba na meron kang Diyos sa buhay. Kahit na meron kang problema, may Diyos kang inaasahan. Pero yung walang pagkakilala sa Diyos, yun ang nagka-problema, na-depress, nagpakamatay, nag-suicide. Ano ngayon ang pupuntahan mo kung magpakamatay ka, kapatid? Ayoko namang hatulan. Kasi iba-iba naman ang dahilan ba't nagpapakamatay ang tao, no?
meron sumama sa ibang lalaki yung kanyang asawa. Ako naman, sabi ko, napakatanga naman nun. Hindi naman yung asawa niya ang kahuli-hulihang babae sa mundo. At mas maganda, humanap ka ng pangit. Sabi nga gano'n. Ba't ka magpapakamatay dahil sa isang lalaki o dahil sa isang babae? Meron pa namang iba. Ba't ka magpapakamatay dahil na marami kang utang? Makiusap ka. At maaari namang maawa ang Diyos. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Pag may problema, may ibinibigay na solusyon. Yung hindi natin kaya, ipaubaya natin sa Diyos. Sabi niya, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Tiis-tiis lang, matatapos din yan, matatapos yan. At ang pinakamagandang katapusan, pagkatapos mong magtiis, hindi naman masama yung magtiis tayo Alam mo, yung pagtitiis, nakakabuti sa atin yon. Gaya nung sabi ni Balagtas, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at munit, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Ano mangyayari pagka lumaki ka sa layaw, wala kang kahirap-hirap? Ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Yung halaman na laging nasa tubig, nakasilong, pag napunta sa araw yon, natutuyo. Ang ibig lang sabihin ni Francisco Balagtas dyan, maganda sa tao yung nahihirati sa hirap, nasasanay ka. Basahin natin ang 5:3 ng Roma. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang kapighatian, yung mga hirap, gumagawa ng katiyagaan, yung pagtitiyaga. Pag ikaw mahirap, magiging matiyaga ka Dahil gusto mong mabuhay, gusto mong maitaguyod ang pamilya mo, magtitiyaga ka. Kung may alam kang aral ng Diyos, hindi ka malulungkot. Nagagalak tayo sa ating kapighatian sapagkat nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay, napapatunayan na ikaw ay talagang matiyaga, matiisin sa hirap, at ang pagpapatunay gumagawa naman ng pag-asa. Kaya nandun ang pag-asa Sabi nga ng Kawikaan Tagalog, pagka may tiyaga, may nilaga. Yon. Pag may hirap, may ginhawa. Hindi masama yung magtiis ka, no? At huwag kang maiinggit, kapatid, doon sa mga mayayaman, sa kanila lahat ng mga conveniences in life. Pansamantala lang yon, kapatid. Basahin natin ang 6, versikulo 20 ng Lucas. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagala kayo sa araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon,
sapagkat kayo'y magsisitagoy at magsisitangis. Kapatid, huwag kang maiinggit doon sa mga yon. Bayaan mo lang. Ang buhay ngayon sa mundo, temporary lang yan eh. Merong ibang buhay na ipinangako ang Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. Kung saan, lahat ng naagrabyado, lahat ng mga inapi, lahat ng mga taong naghirap, gagantimpalaan naman ng Diyos. Kaya mas maganda, kapatid, magtiis. Talagang ganon. At tinan mo ako, nag-umpisa akong magtrabaho, magnegosyo, 12 anyos. Sa edad na 17 taon, may sarili na akong restaurant. Pagkatapos noon, nagministro ako, pero tuloy pa rin ako naghahanap buhay. Hirap na hirap ako. Maghahanap buhay ako maghapon, sa gabi, magsasalita ako sa mga meeting, sa pulong, sa religious meeting namin. Umaga akong babangon 4:00. Meron kasi kaming tindahan, may restaurant kami, may tinda kami. 4:00 pa lang madaling araw, gising na ako. Hanggang 6:00 ng hapon nagluluto ako. Magpapahinga lang ako ng 1 oras, maliligo ako, tapos mga bandang 7:00, pupunta kami sa pagpupulong. Nangangaral ako ng salita ng Diyos. Isipin mo, 17 anyos ako noon. Nahihirapan ako, kuminsan halos wala akong tulog. Sa mahabang panahon na akong napapagod, napupuyat, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Kaya halimbawa, makakita ko nung nagtitiis ngayon, nagrereklamo na, 5 taon pa lang. 5 taon pa lang, nireklamo ka na. Tiisin mo. Sinuwi nga, nagtiis 100 taon eh. Tayo, ang ipagtitiis natin, konti lang. Kaya tiis-tiis lang, matatapos din yan. Matatapos yan. At ang pinakamagandang katapusan, pagkatapos mong magtiis, isinama mo sa pagtitiis mo ang paglilingkod sa Diyos. Hindi naman kasi lahat ng nagtitiis magiging dapat sa Diyos eh. May nagtitiis, wala naman Diyos. Hindi naman lahat ng mahirap magiging dapat sa Diyos eh. Mahirap ka na nga, ayaw mo pang kumilala sa Diyos, ateista ka pa. Nag-drug addict ka pa, mahirap ka na nga eh. Ikaw nagbisyo pa, paano ka makakarating sa langit? Pero mahirap, nagtiis ka. Umiwas ka sa masasamang gawain, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nanloloko ng kapwa. Siguradong meron kang bahagi sa langit. Ang buhay ba ng tao ay desisyon niya. Nung ako'y nasa eskwela, siguro mga grade 4 ako noon, meron ako natanda ang tinuturo yung mga teacher ko. Life is what we make it. Ang buhay ay kung papaano natin ito ginagawa. Tapos meron pang parte ng natutunan ko rin, sabi doon, you are the master of your faith, you are the captain of your soul. Yun ang natutunan ko sa school. Which kung ia-apply mo physically, mayroong konting katotohanan doon sa tao. Pag hindi ka nakakakilala ng Diyos, you are the master of your faith, you are the captain of your soul. Tapos, life is what we make it. Iyon ay sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Pero, kung ang tao kumikilala sa Diyos, it is our fear of God and it is our obedience to Him that form the way of life that we are going to live on earth. Ang isang taong matuwid, gaya ni Noe, nabubuhay siya hindi sa kanyang gustong paraan. Nabubuhay siya sa kaparaanan ng Diyos. 6:9 ng Henesis. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Si Noe ay lumalakad kasama ng Diyos. Ibig sabihin, ang nasusunod sa buhay ni Noe,
ay ang Diyos. God is his leader. He is walking after God. Sumalakad siya kasama ng Diyos. Karaniwan sa nangyayari sa buhay ng tao is shaped by his faith. Yung paniniwala niya o kaya yung ambition niya. Diba, ang ambition mo ay maging abogado, yung buhay mo isi-shape nung ambition mo. Magtitiis ka, mag-aaral ka, no? 11 taong kang pasok ng pasok sa school, tapos kukuha ka ng bar, iikot ang buhay mo doon. Ang ibig kong sabihin sa'yo, yung sa tanong mo na, yung nangyayari sa buhay ng tao, desisyon mo ba yon? Unang-unang mahalaga ron, desisyon mo kung wala kang pagkakilala sa Diyos. Pero kung kagaya tayo ni Noe, ang ikinabubuhay niya, yung kanyang pananampalataya, yun ang nag-shape kung anong oras siya matutulog, kung anong oras siya kakain. Ang nasusunod yung pananampalataya niya o pagsunod niya sa Diyos. Galatia 2:20. Basahin natin. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Nung tanggapin ni San Pablo ang aral ng Panginoong Hesus, hindi na ako ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya ang ikinabubuhay niya, yung kanyang pagsunod, pananampalataya kay Kristo. Yun na ang naging buhay niya. Di na kagaya nung dating nabubuhay siya sa kasamaan nung umpisa. Basahin natin ang 1:13 ng Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Nung una, bago niya nakilala ang aral ni Kristo, mang-aalipusta siya, kriminal siya, mamumusong siya, mang-uusig siya. Pinapapatay niya yung mga Kristiyano nung umpisa, nung hindi niya pakilala si Kristo. Iyon ang buhay niya. Kumbaga, meron siyang matinding paniniwala sa Judaismo, kaya yung ibang relihiyon pinapapatay ni Pablo. Kaya nung nangangaral si Kristo, pati yung mga alagad niya, kasama si Pablo sa pag-uusig sa mga alagad ni Kristo. Pero nung makilala niya yung aral, nabuhay ngayon siya sa paraan ni Kristo. Nawala na yung kanyang pagiging malupit, nawala na yung kanyang pagiging makasalanan, siguro kasama na rin yung mga bisyo. Ang buhay ba ng tao ay desisyon niya. Pagka wala kang takot sa Diyos, di ka napapasakop sa Diyos, it is you who decides for your life. This is 9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Sabi sa English, A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. it is you who decides. Pero kung papasakop ka sa Diyos, sabi naman ng Biblia, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Gusto nating matuwid, magpasailalim tayo ng kapangyarihan at aral ng Diyos.